Masayang ibinalita sa kanya ng mama at papa niya na magkakaroon na siya ng kapatid dahil buntis na ang mama niya. Ang taga rin niyang hinintay na magkaroon ng kapatid dahil naiinggit siya sa mga kalaro niyang may mga kapatid. Kaya ngayon na buntis na ang mama niya ay aalagaan niya ito, lalo na kapag lumabas ang kapatid niya. Mabilis na lumipas ang mga buwan at naipanganak ng normal ng mama niya ang baby sister niyang si Claudette. Napaka-cute nitong bata at higit sa lahat ang puti-puti nito, bagay na pinagtatakahan nila dahil wala namang maputi sa kanilang pamilya. Ang mama at papa niya ay parehong morena at moreno, kaya nga sa mga magulang niya namana ang kutis niya. Ngunit hindi na lamang nila yon pinansin. Inisip na lamang ng mama niyang marahil ay may napaglihian siya noon kaya naging maputi si Claudette. Mahal na mahal niya ang kapatid niya. Pagkagaling niya ng eskwela ay siya na nga ang nag-aalaga rito. Tuwang-tuwa pa ito kapag nilalaro niya. Ngunit isang madaling araw ay nagising ang mama niya dahil sa panaginip nito na hindi raw si Claudette ang kapatid niya. Ayaw sanang pansinin ng papa niya dahil panaginip lamang yon. Ngunit mapilit ang mama niya, kaya pumayag ang papa niya na ipa-DNA test si Claudette. Kinakabahan silang lahat sa magiging resulta kaya todo dasal sila na sana ay totoo nga nilang kadugo si Claudette. Ngunit halos manlumo silang lahat nang mabasa ang resulta ng DNA ni Claudette. Hindi nila kadugo si Claudette, na ang ibig sabihin ay hindi totoong anak ng mga magulang niya ang kinikilalang kapatid ngayon. Iyak ng iyak ang mama niya dahil sa natuklasan. Binalikan nila ang ospital kung saan ito nanganak. Ngunit walang makapagsabi kung nasaan ang tunay niyang kapatid. Labis na nalungkot ang mga magulang niya sa nangyaring kapabayaan ng hospital. Simula nang malaman niyang hindi niya tunay na kapatid si Claudette, ay nag-iba ang pakikitungo niya rito. Kung dati-rati, excited siyang umuwi para makita ito at laruin, ngayon naman ay hindi niya na ito pinapansin. Naging matabang na rin ang pakikitungo ng mama niya kay Claudette. Tanging ang papa na lamang niya ang natitirang tao na nagmamahal sa kawawang bata. 8 years later, sa halip na magarbong debutang hilingin ng dalaga sa papa niya, ay pinili na lamang niya na ang simpleng salo-salo. Bakit naman ayaw mo ng ingranding debut? Nagtatakang tanong sa kanya ng papa niya. Kontento na po ako papa na kasama ko kayo, pero sana sa birthday ko ay umuwi na si kuya at sana maging mabait na siya sa akin. Pakiramdam ko kasi simula ng pagkabata ko ay malayo ang loob niya sa akin. Kung ituring niya ako ay parang hindi niya ako kapatid. Ganun rin ba si mama? Kayo nga lang ang mabait sa akin. Pakiramdam ko tuloy ay hindi ako miyembro ng pamilyang ito. Malungkot niyang tugon sa papa niya. Hey, huwag kang mag-isip ng ganyan. Mahal ka ng kuya Raven mo at ng mama mo. Okay, promise ko sa'yo, darating bukas ang kuya mo. Kaya huwag kang malungkot pa, okay? Talaga papa? Siyempre naman dahil gusto ko maging masaya ka sa iyong birthday. Thanks papa. Naiiyak niyang niyakap nang maigpit ang papa niya. Samantala nagulat si Raven nang mapagbuksan ang pintuan ng papa niya. Bukas ang birthday ng kapatid mo at inaasahan kanyang darating ka. Hindi ko siya kapatid at wala akong pakialam kung birthday man niya. Matigas niya tugon sa ama. Matalim siyang tiningnan ng ama niya, saka napabuntong hininga. Matagal ng panahon ang lumipas, Raven.
Bakit hanggang ngayon ay hindi mo pa rin matanggap na kapatid si Claudette? Simple lang, Papa. Dahil hindi ko naman talaga siya tunay na kapatid. Kasalanan niya kung bakit hindi natin kasama ngayon ang tunay kong kapatid. Kilabutan ka, Raven. Katulad ng kapatid mo ay biktima rin si Claudette dahil hindi niya kasama ang tunay niyang mga magulang. Maswerte lang siya dahil sa atin siya napunta. Iyon na nga ang masama, Papa eh. Paano kung napunta sa masamang tao ang kapatid ko? Tapos yung magaling na ampon nyo ay nabubuhay prinsesa sa atin. Ilang beses ko pa ipapaintindi sa'yo na wala nga kasalanan si Claudette at hindi siya nagbubuhay prinsesa sa atin. Pareho lang kayong dalawa ng mama mo. Ewan niya ba? Pero kahit anong gawin niya ay hindi niya talaga magawang tanggapin bilang kapatid si Claudette. Para sa kanya ay kasalanan nito kung bakit hindi nila kasama ngayon ang tunay niyang kapatid. Iyon ang dahilan kaya pinili na lamang niyang tumira ng kondo pagka-graduate niya ng college dahil ayaw niyang makasama sa iisang bahay si Claudette. Mainit ang dugo niya rito. Tingnan niya ito ay hindi niya magawa. Matagal-tagal na rin ang huli niyang itong makita. Siguro mga 10 taon, kulang pa lamang ito. At bukas ay ganap ng dalaga si Claudette. Parang kailan lang ay bata pa ito. Ngayon ay naalala niya biglang kapatid. Pinagdadasal niya na sana kung nasaan man ito ngayon ay maganda ang kalagayan nito. Sana ay mahal rin ito ng mga taong nakakuha rito. Please, Raven, umuwi ka bukas kahit bukas lang para naman maramdaman ni Claudette na mahal mo siya bilang kapatid mo. Pakiusap sa kanya ng ama niya. Wala na siyang nagawa kundi ang pumayag na lamang. Total, isang beses lang ito magdidibot at sinisigurado niyang hindi na yun mauulit pa. Okay, fine. Happy? Nayayamot niyang pagsang-ayon sa ama. Thanks, son. Nang makaalis ang papa niya, ay pasalampak siyang naupo sa upuan. Kinabukasan, pagbukas pa lamang ng mall ay naroon na siya para bumili ng regalo kay Claudette. Labag man sa loob niyang regaluhan ito ay no choice siya dahil baka magalit ang kanyang papa niya. Nang makabili siya ng regalo, dumiretso siya sa pag-uwi ng Cavite. Sa bahay nila, wala man lang siyang maramdaman na excitement. Pagbaba pa lang niya, ng sasakyan ay kaagad siyang sinalubong ng mama niya na nakangiti. Sa wakas umuwi ka rin dito, ang uniko iho ko. Kung hindi lang naman sa pakiusap ni Papa, ay malabong umuwi ako dito dahil ayaw ko makita ang ampon nyo. Nakasimangot ang tugon sa ina. Alam ko naman yun, anak, dahil tulad mo. Malayo rin ang loob ko kay Claudette. Ngunit tama ang papa mo. Andito siya sa atin kaya tanggapin na lamang natin siya bilang parte ng pamilyang ito. Don't tell me, mama, na tanggap mo si Claudette bilang anak mo. Of course not, pero kawawa naman ang bata. Kaya mas maganda sigurong pag-aralan na lang natin siyang tanggapin bilang parte ng pamilyang ito. I'm sorry, mama, pero yun ang hindi ko gagawin kahit kailan. Pagkatapos nilang mag-usap ng mama niya, ay umakyat muna siya ng kwarto para magpalit ng damit at magpahinga. Ilang oras pa man bago mag-lunch, bago ang kwarto niya, ay nadadaanan muna niya ang kwarto ni Claudette. Bukas ang pintuan nito. Sinilip niya kung ano ang ginagawa nito, ngunit wala ito roon. Curious siyang pumasok sa loob ng kwarto ni Claudette. Nasaan kaya si Claudette na yun? Bakit wala siya rito? Wika niya sa sarili niya. Lalabas na siya ng kwarto nang biglang bumukas ang pintuan ng banyo nito at mula roon ay iniluwa si Claudette.
na bagong ligo. Nakatapis lamang ito ng tuwalya. Hindi siya makapaniwala sa nakikita niya ngayon. Ang layo na nito sa dating Claudette na huli niyang nakita. Sabagay 10 taong gulang pa lamang nun si Claudette. At ngayon ay, oh my God, dalagang dalaga na ito at napakaganda nitong babae. Wala sa sariling, hinagod niya ito ng tingin mula ulo hanggang talampakan. Napaka-perfect nito. Napaayos siya ng tingin nang tumikim ito. Thanks Kuya Raven, dumating ka sa special na araw na to para sa akin. Nagulat na lamang siya nang patakbo siya nitong yakapin. Amoy na amoy niya ang mabango nitong shampoo na ginamit, maging ang pabangong sabon na nanunuot sa ilong niya. Pakiramdam niya, bigla siyang napaso sa pagkakadikit ng kanilang mga katawan na hindi niya maipaliwanag kung bakit. Nang kumalas sa pagkakayakap sa kanya si Claudette, ay nakangiti pa rin ito sa kanya. Lalabas na ako. Yun na lang ang tanging naisatinig nito. Okay kuya, malambing nitong tugon na parang kay sarap sa pandinig niya. Na makapasok siya sa kwarto niya, ay kaagad siyang nahiga ng kama at muling naalala ang tagpong nangyari sa pagitan nila Claudette. Nagtataka siya sa kanyang sarili kung bakit kakaiba ang naramdaman niya kanina sa peking kapatid, lalo na nang yakapin siya nito. Nakatulugan na lamang niya ang isipin yun. Naalimpungatan pa siya nang marinig ng mahinang katok sa pintuan. Pagbukas niya ay ang mama pala niya ang kumakatok. Bumaba ka na, kakain na tayo ng lunch. Okay mama, maliligo lang ako saglit. Kaagad siya naligo, pagkatapos ay bumaba na siya. Nasa hagdanan pa lamang ay nakita niya kaagad si Claudette na nakaupo katabi ang papa niya. Lumitaw ang angkin nitong ganda sa suot nitong pink na bestida. Habang nakalugay ang mahaba nitong buhok, tahimik lamang sila habang kumakain. Yun ang gusto ng mga magulang niya para igalang ang pagkain. Nang matapos kumain ay nagtungo sila ng sala. Nagulat pa siya nang tumabi sa kanya si Claudette sa bayakap. Alam mo Kuya Raven, ito ang pinakamasaya kong birthday dahil umuwi ka. Salamat. Sa gulat niya ay pinupog siya nito ng halik sa pisngi. Hindi siya nakareact sa ginawa nito. Okay na Claudette, tama na. Huwag mo na akong halikan. Puro laway na mukha ko. Reklamo niya sa dalaga. Natatawa naman itong bumitiw sa kanya. Sorry kuya, masaya lang talaga ako. Dahil nandiyan ka. Ito na yata ang pinaka-the best kong birthday ever. Bakit naman? Siyempre dahil umuwi ka at masasabi ko na mahal mo talaga ako na hindi mo rin ako kayang tiisin. Wala sa sariling tumango na lamang siya sa dalaga saka inabot rito ang regalo niya. Tuwang-tuwa nitong tinanggap at binuksan ang regalo niya. Nang makita nito ang laman ay maliit na baksay nang ningning ang mga matang tumingin sa kanya. Thanks dito Kuya Raven. Alam mo ba ito ang gustong-gusto kong necklace? Ha? Oo kuya, maraming salamat. Thank you. Pwede ba ikaw na ang magsuot sa akin ito? Tumango na lamang siya dahil wala naman siyang mapuhap na sasabihin dito. Naupo ang dalaga sa tabi niya at hinawin ito ang mahabang buhok para isuot niya rito ang kwintas. Pakiramdam niya ay nanunuot ang lalamunan niya nang mapatingin siya sa batok ng dalaga. Hindi niya mapaliwanag ang kakaibang nararamdaman ngayon pa lamang. Hindi niya naramdaman sa tanang buhay niya. Wala sa sariling pasimple niyang hinawakan ang batok ng dalaga. Nakaramdam siya ng kakaibang init na hindi niya maipaliwanag na nabubuhay sa katawan niya.
Pabulong siyang napamura sa sarili dahil sa nararamdamang kakaiba sa katawan niya. Upang makaiwas kay Claudette, ay kaagad siyang nagpaalam na aakyat na sa kwarto para magpahinga dahil hindi niya nagustuhan ang nararamdamang kakaiba sa katawan niya. Hindi niya namalaya na nakatulog pala siya. Nang tignan niya ang orasan ay pasado 10:00 na ng gabi. Napagpasya niyang bumaba para mag-swimming dahil medyo maalinsangan ang panahon. Nagulat pa siya nang makitang lumalungoy si Claudette. Napalunok pa siya nang bigla nang maaninag ang maganda nitong katawan sa tubig. "Shit, Raven. Ano ba nangyayari sa'yo? Kanina ka pa." Bulyaw niya sa sarili. Natalikod na sana siya nang biglang magsalita si Claudette. At sa paglingon niya, ay nasa likuran na pala niya ang dalaga. Mabilis na natawid ng dalaga ang mainit nilang pagitan at ngayon ay nasa harapan niya na mismo ito. Hindi niya maiwasan mapalunok, mapagmasdan, nang malapitan ang maganda nitong katawan. "Maliligo ka ba, kuya?" Untag nito sa kanya. "Sana, pero nagbago na ang isip ko." Tipid niyang tugon sa dalaga. "Bakit naman? Ang sarap kaya ng tubig. Halika kuya, samahan mo akong lumangoy." Wika nito, sabay hila sa kanya. Dahilan para sabay silang tumalon sa tubig. "O diba masarap ang tubig?" Wika nito habang lumalangoy habang siya ay nakatayo pa rin sa gitna. Labag mo sa kaloobang makasama ang dalaga sa pulay. Wala na siyang nagawa pa dahil naroon na siya. Nauna na siyang umahon ngunit mabilis siyang sinundan ni Claudette sa paglalakad. "Hindi ka ba masaya na kasabay mo ako maligo sa pool?" Malungkot na tanong ng dalaga. "Hindi. At pwede ba, Claudette? Stop calling me kuya. Naalibadbaran ako." Singhal niya sa dalaga. "Bakit naman kuya, di ba magkapatid tayo? Ang akala ko pa naman ay okay tayong dalawa dahil umuwi ka rito. Yun pala ay hindi. Kahit kailan ay hindi tayo maging okay. Yan ang itanim mo dyan sa isipan mo." Mabilis niya itong tinalikuran at dire-diretso siyang pumasok ng kabahayan. Nang makarating ng kwarto ay inis niya binalibag ang pintuan at sinuntok ang pader. Nang kumalma na siya, ay saka lamang siya nagtungo ng banyo para maligo. Nang gabing yun ay naging mailap ang antok sa kanya dahil mukha lamang ni Claudette ang nakikita niya. "Ano bang nangyayari sa'yo, Raven? Bakit ganyan ang kinikilos mo?" Naihilamos na lamang niya ang dalawang kamay sa sariling mukha. Kinabukasan tanghali na siya nagising dahil halos mag-uumaga na rin ang dalawin siya ng antok. Pagkababa niya ng sala ay kaagad niyang natanaw si Claudette na may kausap na lalaki sa garden. Habang naririnig niya ang tawanan ng dalawa, tinawag niya si Manang Eva para tanungin kung sino ang bisita ni Claudette. Sino ba ang bisita ni Claudette ng ganito kaaga?" Si Sir Ivan po. Manliligaw ni Ma'am Claudette. Saka hindi na po maaga dahil 11:00 na ng tanghali." Tugon nito sa kanya. "Manliligaw ni Claudette ang lalaking yan?" "Yes po, sir. Alam niyo po bang gustong-gusto ng papa niyang si Sir Ivan? Dahil bukod sa galing ito sa mayamang pamilya, ay matagal na rin itong naliligaw kay Ma'am Claudette." Mahaba nitong kwento sa kanya. Dali-dali siyang nagtungo sa garden kung nasaan naroon sina Claudette. Nagulat pa ang dalawa na biglang siyang sumulpot sa harapan ng mga ito. "Good morning, Kuya Raven." Maagad na bati sa kanya ni Claudette. Sa halip na tugunin niya ang pagbati ng dalaga, ang lalaki ang hinarap niya. "Balita ko ay nililigawan mo raw si Claudette, totoo ba?" "Opo, sir." Magalan nitong sagot sa kanya. "Simula ngayon, itigil mo na ang panliligaw mo kay Claudette dahil hindi kita gusto para sa kanya." "Pero sir,
Mahal ko po ang kapatid nyo at nakahanda akong maghintay kahit gaano pa katagal hanggang sa maging ready na siya. Narinig mo ang sinabi ko, di ba? So sabi ko, tigilan mo na ang panliligaw kay Claudette dahil hindi kita gusto para sa kanya. Pero sir, hindi niya pinatapos ang lalaki sa sabihin ito dahil si Claudette naman lang pinalingan niya. Pumasok ka na sa loob ng bahay, Claudette. Utos niya sa dalaga. Pero kuya, nag-uusap pa kami ni Ivan. Reklamo nito sa kanya. I don't care. Mag-uusap pa kayo? Ang utos ko ang sundin mo. Kung ayaw mo, magalit ako sa iyo. Walang nagawa ang dalaga, kundi ang sundin ang utos niya. Nang maiwan sila ng lalaki, nangangalang Ivan ay muli niyang itong kinausap. Simula ngayon ay ayaw ko nababalitaan na nilalapitan mo si Claudette. Maliwanag ba? Pero sir, mahal ko ang kapatid mo at nakahanda akong maghintay kung kailan siya handang sagutin ako. Wala akong pakialam kung mahal mo si Claudette. Ang point ko dito is, hindi kita gusto para sa kapatid ko. Layuan mo na siya. Hindi kayo bagay. Pagkasabi niya, ng mga katagang yun ay kaagad niyang tinalikdan ng lalaki. Pagkapasok niya ng sala, ay nakita niya si Claudette na nakaupo sa sofa habang masamang nakatingin sa kanya. Bakit ka naman ganyan, kuya? Wala namang ginagawang masama yung tao. Saka para sabihin ko sa iyo, nagpaalam naman siya kay Papa na liligawan niya ako Makitol nito sa kanya. Wala akong pakialam kung nagpaalam man siya kay Papa. Basta ayaw ko siya para sa'yo. Tapos ang usapan. Bakit ba ganyan ka sa akin? Hindi mo na ba ako tinuturing na kapatid? Tapos ilalayo mo pa sa akin ang totoong nagmamahal sa akin? Napaka-unfair mo, Kuya Raven. Unfair na kung unfair. Pero para rin yun sa'yo. Itong ginagawa ko ay saka masyado ka pang bata para makipagrelasyon. Sa halip na paglalandi ang inaatupag mo, bakit kaya hindi ka nalang mag-aral ng mabuti? Para naman matuwa kami sa'yo. Anong nangyayari dito? Bakit kayo nagtatalo? Tanong ng papa nila, nakakarating lamang. Paano papa itong magaling mong anak ay nagpapaligaw na pala? Ayun ba? Walang problema yun dahil nagpaalam naman sa akin si Ivan. Isa pa, kilala ko ang mga magulang niya, kaya safe ang kapatid mo sa kanya. Hindi ko siya gusto para kay Claudette. Matigas ng tugon sa ama. Padabog siyang bumalik sa kwarto. Hindi niya nagustuhan ang nakitang pakikipagmabutihan ni Claudette sa iba na yon. Dahil sa nangyari ay nagpasya siyang muling tumira sa bahay nila na labis na ikinagulat ang magulang nila. Sa totoo lang ay hindi rin nila alam kung bakit biglaan niyang naisipang bumalik sa bahay nila. Ganong masaya na siya na mag-isa sa kondo niya. Samantala, natutuwa na naiinis si Claudette sa pagbabalik ng Kuya Raven niya sa kanilang bahay dahil matagal na rin itong naninirahan mag-isa sa kondo nito. Ngunit ang kinakainis niya rito ay tila naging masyado itong mahigpit sa kanya. Ito na rin ang nag-volunteer na maghahatid sa kanya sa eskwelahan para raw siguradong walang lalaki na aaligid sa kanya. Mas malala pa ito sa papa nila dahil sobrang higpit at strikto na bagay na kinaiinisan niya dahil nasasakal siya sa kahigpitan nito. Isang araw ay nang ihatid siya nito sa eskwelahan ay lakas loob siya nitong kinausap. Kuya, wag mo akong sunduin mamaya kasi malilita ko ng uwi. Bakit? May pupuntahan ka ba after class? Oo kuya, may project kasi kaming gagawin sa bahay ni Carol. Kaming buong team. May lalaki ba sa team nyo? Wala kuya, halos mga babae lang kami lahat doon. Good. I-text mo sa akin exact location at susunduin kita mamaya after nyong gumawa ng project. Kahit hindi na kuya, ihatid naman ako ni Carol eh. No,
Pag sinabi kong susundin kita, ay susundin kita. Huwag kang matigas ang ulo, Claudette. Wala nang nagawa pa ang dalaga dahil kundi ang pumayag na lamang sa gusto ni Raven kaysa magtalo pa silang dalawa. Pagpatak nga ng alas 9 ng gabi ay sinundo niya si Claudette sa bahay ng kaklase nito, ngunit hindi niya nagustuhan ng naabutan tagpo. Nang makasakay ang dalaga ay kaagad niya itong kinumpuranta. Ang akala ko ba ay wala kayong kasamang lalaki sa team niyo? Wala nga. Anong wala? Sino yung kausap mo? Si Anton yun, kuya ni Carol. Teka nga muna, bakit ba nagagalit ka na naman, kuya? Paano hindi ako magagalit eh? Sinusuway mo ang mga gusto ko. Hindi kita sinusuway, kuya. Lahat ng gusto mo ay sinusunod ko dahil kahit na nasasakal na ako, daig mo pa ang papa kung pagigpitan mo ko. Dahil bata ka pa at para sa iyo itong ginagawa ko. Ewan ko sa iyo, kuya. Hindi talaga kita maintindihan. Napansin niya ang mga luha nitong nag-uumpisa ng tumulo. Sa taranta niya ay inihinto niya ang kotse at hinarap ang dalaga. Pinunasan niya ang mga luha nito gamit ang isa niyang kamay. Sorry kung pakiramdam mo nasasakal kita. Bakit ka pa kasi ganyan sa akin, kuya? Mula ng pagkabata ko ay hindi ko naramdaman na mahal mo ako dahil ang layo-layo ng loob mo sa akin. Bakit, kuya? Ayaw mo ba akong kapatid? Oo, Claudette. Ayaw kita maging kapatid dahil mahal kita. Pag-amin niya sa dalaga. Wala na siyang sinayang na sandali. Mabilis niyang inangkin ang mga labi nito na matagal niyang gustong halikan. Samantala nanlalaki ang mga mata ni Claudette nang bigla na lamang siyang halikan ng Kuya Raven niya. Malakas niya itong inaitulak dahilan para mauntog ito sa pintuan ng kotse. Bakit mo ako inhalikan, kuya? Kapatid mo ako. Umiyak niyang tanong sa Kuya Raven niya. Hindi kita kapatid. Hindi tayo magkapatid, Claudette. Narinig mo? Hindi tayo magkapatid. Naguguluhan niyang tinignan ng Kuya Raven niya. Hindi siya makapaniwala sa sinabi nito. Grabe ka, kuya, ang sama mo. Alam ko naman na hindi mo ako tinuturing na kapatid. Pero sana naman ay huwag mong sasabihin sa akin na hindi mo ako kapatid. Dahil insulto yun para sa akin. Okay lang sa akin kahit hindi mo ko tanggapin na kapatid, pero ang bastusin mo ko, yun ang pinakamasakit para sa akin. I'm sorry, Claudette. Nagawa ko lang naman yun dahil mahal kita. Yun ang dahilan kung bakit hindi kita matanggap na kapatid ko. Noong una ay hindi ko alam kung bakit ayaw ko sa'yo. Na kahit anong gawin ko ay di talaga kita matanggap bilang kapatid ko. Ngayon ko lamang naalaman na mahal pala kita, Claudette. Sa tuwing may kausap kang lalaki, nagsiselos ako dahil gusto ko ako lang ang kakausapin mo. Hindi siya makapaniwala sa nalaman na ang itinuturing niyang pamilya ay hindi pala niya totoong kadugo. Kung hindi niyo ako totoong kadugo, sino ang mga magulang ko? Hindi namin alam, pero malakas ang kutob namin na nagkapalit kayo ng kapatid ko. Akmang hahawakan sana siya ng Kuya Raven niya. Ngunit mabilis siyang umiwas rito. Umuwi na tayo. Gusto ko nang magpahinga. Malungkot niyang wika sa binata na hindi pala niya totoong kapatid. Pagdating nila ng bahay, ay umakyat kaagad siya ng kwarto. Hindi pa man niya inaisasara ang pintuan, ay tumulo na kaagad ang masagana niyang mga luha. Labis siyang nasaktan sa natuklasan. Ang pamilyang kasama niya ay hindi pala niya totoong pamilya. Kaya pala hindi maramdaman na mahal siya ng mama niya. Dahil hindi naman pala siya tunay na anak, sabit lamang siya sa pamilya Bermudez. Magdamag siyang umiyak ng umiyak hanggang sa wala ng mga luhang gustong pumatak sa mga mata niya. Kinabukasan ay masinsinan niyang kinausap ang mama at papa niya para ipahatid sa mag-asawa na alam niya na ang totoo.
Nagulat pa ang mag-asawa sa sinabi niya. Halatang hindi inaasahan ng mga ito na malalaman niya ang tunay niya pagkatao. Paano mo nalaman ang tungkol sa bagay na yan? Galit na wika ng papa niya. Hindi na po mahalaga, papa, kung paano ko nalaman ang tungkol sa tunay kong pagkatao. Mahal ka namin ang mama mo at tunay na anak ang turing namin sa iyo. Galing ka man sa amin o hindi, para sa amin ay anak ka namin. Tama ang papa mo, Claudette. Mahal ka namin. Alam kong marami akong pagkukulang sa iyo pero ito ang tatandaan mo. Mahal na mahal kita dahil anak kita. Umiiyak siyang niyakap ng mag-asawa at para sa kanya ay sapat ng dahilan yon para manatili siya sa bahay ng mga Bermudez. Simula nun ay pinilit niyang binaglit sa kanyang isipan na ibang tao siya. Naging mailap pa rin siya kay Raven simula nang halikan siya nito. Todo pag-iwas ang ginagawa niya rito dahil hindi niya alam kung paano itong haharapin pagkatapos siya nitong halikan. Kinagabihan, nagulat na lamang siya pagkalabas niya ng banyo nang makitang nakaupo sa kama si Raven. Bakit ka nandito? Paano ka nakapasok dito? Nagtataka niya tanong sa binata. Kapag gusto ko ay maraming paraan. Bakit mo ako iniiwasan? Dahil ba sa nangyari? Oo, dahil mali ang ginawa mo, Kuya Raven. Paano mali? Dahil alam ng mga tao na magkapatid tayong dalawa at kasalanan sa Diyos ang ginawa mo. Hindi kita kapatid dahil hindi kita katugo. Wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao, Claudette. Basta ang alam ko ay mahal kita at ipaglalaban ko yun. Walang pag-aalinlangan na tinawid niya ang maliit nilang pagitan ng dalaga. Kinuha niya ang isa nitong kamay at dinala sa dibdib niya. Nararamdaman mo ba, Claudette, kung gaano kalakas ang tibok ng puso ko sa tuwing malapit ka sa akin? Mahal kita, Claudette, at walang masama kung mamahalin mo rin ako dahil hindi naman tayo totoong magkapatid. Madamdamin niyang wika sa dalaga. Pero kuya, mali pa rin dahil naputol ang nais sana niyang sabihin ang bigla na lamang siyang halikan ng Kuya Raven niya sa mga labi. Mapusok ang mga halik na yon at hindi niya kayang labanan dahil unti-unti na rin siyang nadadarang sa mga halik nito. Kapwa pa sila, hinihingal na dalawa ng maghiwalay ang kanilang mga labi. Naramdaman ko, Claudette, ang tugon mo, ang mga halik ko na mahal mo rin ako. Mali ka nang iniisip, kuya. Please, lumayo ka na bago pa may makakita sa'yo dito. Hindi, Claudette. Hindi ako lalabas dito hanggang hindi mo sa akin inaamin na mahal mo rin ako. Natigilan ang dalawa sa wika ng binata. Tama na, kuya, dahil walang patutunguhan ng pagmamahal na sinasabi mo dahil pinanganak ako para maging kapatid mo. Hindi, Claudette. Pinanganak ka dahil para sa akin. Kaya nga, napunta ka sa amin, di ba? Dahil tayo ang tinadhana para sa isa't isa. Natigilan ang dalaga sa winikang yun ni Raven. Sa bagay, may point nga naman talaga ito pero mali pa rin ang pagmahala silang dalawa. Hindi naman nagtagal ay lumabas na rin ito sa kanyang kwarto. Naiwan siyang naiiling na lamang. Samantala kinabukasan ay hindi nila nakasabay sa almusal si Raven, bagay na pabor sa dalaga. Nang matapos silang kumain, ay bumalik uli siya sa kwarto. Nang mapadaan siya sa kwarto, sa saradong pintuan ni Raven. Asan kaya siya? Bakit hindi siya sumabay ng pagkain sa amin? Tanong niya sa sarili. Hakbang sana siya patungo sa kwarto niya, ay narinig niyang nag-uusap ang kanilang mga magulang sa kabilang kwarto. Ano, ipapakasal natin ang mga bata? Narinig niyang tanong ng mama niya sa kanyang papa. Oo, dahil tumatanda na yung si Raven. Hanggang ngayon hindi pa rin nag-aasawa. Saka matagal na nating alam na malaki ang pagkakagusto ni Melanie kay Raven. Tugon naman ang papa niya. Nandun na tayo, Calixto. Pero pag aasawahin itong
pinag-uusapan natin na dapat ay si Raven ang pipili ng babaeng pakakasalan niya. Ang tanong ko sa iyo, Susana, pinapili na ba ang anak mo? Di ba wala? Dahil hanggang ngayon ay single pa rin. Baka naman kasi hindi niya pa natatakbuhan ng babaeng para sa kanya. Ganon. Kalukuhan yan. Alam mo, Susana, kung minsan gusto ko nang isipin na bakla ang anak natin. Kaya masyadong mailap sa mga babae. Calixto naman, ang bibig mo baka may makarinig sa'yo. Marinig niya na suway ng mama niya sa papa niya. Bago pa siya maabutan ng mga ito, nakikinig siya sa usapan ng dali-dali siyang kumatok sa kwarto niya. Simula nang marinig niya ang usapan ng mga magulang nila sa planong ipapakasal ang Kuya Raven niya kay Melanie, ay hindi na siya mapakali. Hindi niya alam kung bakit, pero may parte ng pagkatao niya ang tumututol sa mga bagay na yun. Samantala, nang sabihin ng mama at papa niya, ang plano nitong pagkasundo kay Melanie ay kaagad nitong ni Raven. Bakit naman Raven maganda at galing sa may kayang pamilya si Melanie? Dahil hindi ko siya gusto papa. Marin niya tugon sa papa niya. At ano ang gusto mo? Ang makaburo sa pagkabinata? Hindi sa ganun papa. Ang sa akin lang naman ay hayaan niyo sana akong pumili ng babaeng pakakasalan ko. Hindi yung ganito dahil buhay ko to. Okay, fine. Bibigyan kita ng 2 linggo para maiharap sa amin ang babaeng yun na pakakasalan mo. Pero sa oras na wala kang maiharap sa amin, pagdating ng 2 linggo ay pasensyaan na lamang tayo, Raven. Dahil mapipilitan kaming ipakasal ka kay Melanie at yun ang masusunod. Naiwan sa sala na nagpupuyo sa galit ang pinatang si Raven dahil sa pangingialam ng mga magulang niya sa personal niyang buhay. Sa labis niyang inis ay niyaya niyang uminom sa bar ang kaibigan si Arnold. Ano? Gusto ng mga magulang mong ipakasal ka kay Melanie? Oo, at hindi ako papayag dahil buhay ko to. Ito at ako lamang ang masusunod. So paano yan? Sino namang babaeng iharap mo sa kanila? May babae na akong mahal. Kumahanap lamang ako ng pagkakataon para ipakilala siya sa mga magulang ko. Kung gano'n naman pala di ipakilala mo na itong babaeng sinasabi mo para hindi ka na kulitin ng mga magulang mo. Nilagok muna niya ang basong may lamang alak bago sinagot ang kaibigan. Malapit na at tiyak kong magugulat sila sa oras na malaman nila kung sino ang babaeng minamahal ko. Madaling araw na, siyang nakauwi ng bahay dahil napasarap ang kanilang inuman ni Arnold. Sa halip na sa kwarto niya, pumasok ay sa kwarto ni Claudette. Siya dinala ng mga paa niya. Mahimbing na itong natutulog habang yakap ang isang unan. Naupo siya sa gilid ng kama nito at pinagmasda ng maamo nitong mukha. Mahal na mahal kita, Claudette, at ikaw lamang ang babaeng gusto kong pakasalan. Hinaplos niya ang maamo nitong mukha, dahilan para magising ang dalaga. Nagulat pa ito na makita siya. Kuya, anong ginagawa mo rito sa kwarto ko? Namiss kita, Claudette. Di mo ba ako namiss? Kuya, lasing ka Ang mabuti pa ay ihahatid na kita sa kwarto mo. Napabango na sana ang dalaga nang pigilan siya ng binata. Gusto kitang makatabi sa pagtulog ko. Gusto kong iparamdam sa'yo kung gaano kita kamahal, Claudette. Ano ba ang sinasabi mo, kuya? Hindi kita maintindihan. Alin ang hindi mo maintindihan? Na mahal kita? Na gusto kita? Pareho, kuya, dahil maling-mali itong inaakto mo. Walang mali dahil nagmamahal ako at alam kong pareho tayo ng nararamdaman. Sorry, kuya, pero hindi tayo pareho ng nararamdaman dahil hindi kita mahal. Dahil sa kalasingan ay basta na lamang niyang hinila palapit sa kanya ang dalaga at kaagad na inangkin ang mga labi nito. Pinilit nitong makawala sa kanya ngunit sadyang malakas siya rito dahil mas lalo niya itong isiniksik sa katawan niya.
Kapwa pa sila hinihingal na dalawa na maghiwalay ang mga labi nila. Naramdaman ko na tinugunan mo ang mga halik ko. Na mahal mo rin ako, Claudette. Aminin mo na kasi sa akin na mahal mo ko. Huwag na nating pahirapan ng mga sarili natin. Wala akong aaminin sa iyo, kuya, dahil hindi kita mahal. Sa inis niya, sa dalaga ay muli niyang inangkin ang mga labi nito. At sa pagkakataong yun, mas mapusok at mas mapaghanap. Dahil sa kalasingan ay mas agresibo siyang inangkin ng dalaga. Nihintay niyang pigilan siya nito, ngunit wala itong ginawa, bagkus tinutugon pa nito ang mga yakap at halik niya. Dapat ng dahilan yon para mapatunayan niyang mahal rin siya ni Claudette. Sa bilis ng pangyayari ay sabay pa silang nabuhal sa malambot na kama habang nakaibabaw siya sa katawan ng dalaga. Malaya nitong hinubad ang mga saplot ng dalaga hanggang sa wala nang matira sa katawan nito. Napalunok pa siya ng masilayan ang kabuuan ng dalaga. Pakiramdam niya, mas lalo siyang nadarang na maangkin ito. Napakaganda mo, mahal ko. Hindi ko inaakala na mamahalin kita ng ganito. I love you, Claudette. Nakahanda akong ipaglaban ang pag-ibig ko sa'yo. Natatakot ako, kuya. Paano kung hindi pumayag ang mama at papa? Ano ang gagawin natin? Wala silang magagawa, Claudette, basta mahal natin ang isa't isa. Ipaglalaban kita, pangako ko yan sa'yo. Salamat, kuya. Muli niya pinaliguan ng halik ang katawan ng dalaga bago niya ito tuluyang inangkin. Nakatulog sila ng makayakap at may ngiti sa mga labi. Simula ng gabing yon na may nangyari sa kanilang dalawa, ng dalaga ay madalas na silang lumabas at mag-date, bagay na hindi mo naman binigyan ng mali siya ng kanilang mga magulang. Halos kwarto na rin ni Claudette natutulog si Raven at gabing-gabing may nangyayari sa kanila. Naging masaya ang kanilang relasyon sa nakakalipas na 2 linggo. Isang gabi habang magkatabi silang nakahiga ay napag-usapan nilang dalawa na ipagtapat na nila sa mga magulang ang relasyon nilang dalawa. Natatakot ako, Raven, sa magiging reaksyon nila. Paano kung hindi sila pumayag at tutulan nila ang pagmamahalan natin? Nangangambang wika ng dalaga. Di mo kailangan kabahan, Claudette. Ako ang bahala sa iyo. Hanggang mahal natin ang isa't isa, ay malalapasan natin ang pagsubok na darating sa atin. Dahil sa mga sinabi ni Raven, ay lumakas ang loob ng dalaga. Kinabukasan, sabay nilang nilapitan ang mga magulang na nagkakape sa garden. Tumikim ng 3 beses si Raven bago nagsalita. Mama, Papa, nandito ngayon sa inyong harapan para formal na ipakilala sa inyo ang babaeng iniibig at pakakasalan ko. Nagpalingalinga pa ang mag-asawa na waring hinahanap ang babaeng sinasabi ni Raven. Kung gano'n, nasan siya? Ang mama niya ang naunang nagsalita. Hinawakan niya ang kamay ni Claudette, saka muling nagsalita. Si Claudette po ang babaeng sinasabi ko sa inyo. Matapang niyang sagot sa mama niya. Sabay pang napatayo ang mag-asawa at masama siyang tiningnan ng mga ito. Anong kalukuhan to, Raven? Bulyan na tugon sa kanya ng papa niya. Hindi ito kalukuhan, Papa, dahil ito ang totoo. Mahal ko si Claudette. Nagmamahalan kaming dalawa at hindi niyo kami pwedeng pigilan. Huminahon ka muna kayong dalawa. Saway ng kanilang mama niya. Makinig ka, Raven. Hindi pa pwedeng maging kayo ni Claudette dahil magkapatid kayong dalawa. Ano na lang ang sasabihin ng mga taong nakakakilala sa atin? Tama ang papa mo, Raven. Kung mahal mo kami ay hindi mo kami bibigyan ng kahihiyan. Sang-ayon ng mama niya sa sinasabi ng papa niya. Wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Nagmamahalan kaming dalawa ni Claudette. At yun ang mahalaga. Pinagawa mo ba ito, Raven, para hindi makasal kay Melanie? Kaya kapatid mo ay ginagamit mo dyan sa kalukuhan mo? Mahinahong tanong sa kanya ng papa niya. Samantala naiiyak na lamang si Claudette habang
nakahawak sa kamay ni Raven. Iyon ang ikinakatakot niya, ang hadlangan ng mga magulang nila, ang kanilang pagmamahalan. Binalingan siya ng tingin ng papa niya at base sa tingin nito ay nakikiusap ito sa kanya na tama na ang kabaliwang yun. Dahil hindi niya nakayanan ang titig na yon, kaya patakbo na lamang siyang bumalik sa kwarto niya. Hindi pa man siya tuluyan nakapasok sa kwarto niya na may humawak sa isa niyang kamay. Nang lingolin niya ito ay ang mama niya. Magsabi ka nga sa akin ng totoo, Claudette. Kailan pa kayo nagkaroon ng relasyon ng Kuya Raven mo? Mahinahon itong tanong sa kanya. Kamakailan lang po, mama. Pag-amin ito. Bakit? Bakit kayo umabot sa ganitong sitwasyon? Magkapatid kayong dalawa at mali na magkaroon kayo ng relasyon dahil kasalanan niyo sa Diyos. Ma, hindi po kami totoong magkapatid ni Kuya Raven dahil sabit lamang ako sa pamilya niyo. Mahal po namin ang isa't isa, kaya sana po ay hayaan niyo na lamang kami. Maging masaya na lang po kayo para sa amin. Sa gulat niya ay isang malakas na sampal ang natanggap niya galing sa ginang. Ang kapal ng mukha mong sabihin sa akin yan. Una pa lang ay hindi na talaga kita gusto sa pamilyang ito. Pero para sa papa mo, ay pinilit kong tanggapin at mahalin ka. Tapos ito ang igaganti mo? Wala kang utang na loob. Kung alam ko lang na magiging problema ka sa pamilyang ito, sana pala ay dinala na lang kita namin sa bahay ampunan. Labi siyang nasaktan sa winikang yun ng mama niya. Alam naman niyang una pa lang ay ayaw talaga nito sa kanya. Ngunit habang lumalaki siya, ay unti-unti nagbabago ang pakikitungo nito sa kanya. Bagay na kinatuwa niya. Layuan mo ang anak ko, Claudette. Kung ayaw mong palayasin kita sa pamamahay na ito. Hindi siya nakakibo sa huling sinabi ng mama niya at alam niyang hindi ito nagbibiro. Ngunit sa halip na sundin nila ang mga magulang ay nagpatuloy ang kanilang relasyon ni Raven. Hanggang sa isang araw ay nahuli sila ng mama nila na magkatabing natutulog sa isang kwarto. Sinugod siya nito at walang awang pinagsasampal hanggang sa mapagod ito. Kaagad naman inawat ni Raven ang mama nito na niyakap siyang maigpit. Lumayas ka sa pamamahay na ito. Wala kang utang na loob. Bulyaw nito sa kanya. Hindi aalis dito si Claudette dahil dito lang siya. Mariing pagtutol na Raven sa gusto ng mama niya. Aalis siya dito dahil kahihiyan lamang ang dala niya sa pamilyang ito. Kung paalisin niyo si Claudette, ay sasama ako sa kanya. Nahihibang ka na ba, Raven? Ipagpapalit mo kami ng papa mo para lamang sa babaeng yan? Hindi lang siya basta-basta babae, mama. Dahil mahal ko siya. At oo, nakahanda akong iwan kayo. Makasama lang si Claudette. Isa kang hangal. Sige, kung gusto mo, sumama ka sa babaeng yan. Eh di sumama ka. Pero ito ang tatandaan mo. Sa oras na lumabas ka ng bahay na ito, ay wala ka ng mga magulang. Nang iwan sila ng mama nila, ay kaagad nilang inampake ang mga gamit nila. Huwag ka nang sumama, Raven. Hayaan mo na lang ako. Ayaw kong tuluyan silang magalit sa iyo dahil lamang sa akin. Wala na akong pakialam sa galit nila. Ang mahalaga sa akin ngayon ay ikaw ang makasama ko. Pero Raven, wala nang pero pa Claudette. Aalis tayo sa bahay na ito. Lalayo tayo sa kanila. Nang araw ngang yun, ay umalis sila sa kanilang bahay at lumipat sa kondo niya. Mahal na mahal niya si Claudette at nakahanda siyang ipagpalit sa magulang niya. Makasama lamang ang babaeng minamahal niya. Samantala galit na galit ang mag-asawang Calixto at Susana sa ginawang pagsuway sa kanila ni Raven. Ang hindi nila matanggap ay pinili nito si Claudette kaysa sa mga magulang nito. Kasalanan mo ito, Calixto. Kung pumayag ka lamang sana noon sa gusto ko na dalhin si Claudette sa bahay ampunan, ay hindi sana aabot sa ganito. Huwag mo akong sisihin dahil hindi ko naman alam na magkakagustuhan ng mga bata. Saka bakit pa natin sila kailangan pigilan eh? Hindi nga nakikinig. Dahil nabibilat tayo sa kahiyan.
Ano na lang ang sasabihin nila sa atin? Wala tayong kwentang mga magulang dahil hinayaan nating magkagustuhan ng mga anak natin? Ano naman, hindi naman talaga sila totoong magkapatid. Maganda nga yun. Kilala na natin ang magiging asawa ng anak natin dahil tayo mismo ang nagpalaki kay Claudette. Nasasabi mo lang yan dahil mahal na mahal mo yung ampon mo.